Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay.
lahat na nga'y makakaya. Basta't Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and
told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. Alright, magandang gabi ho muli sa inyong lahat. Alas 7 na naman po ng gabi. Tayo ay nandito muli sa ating palatuntunan, Nights of Prayer. Purihin ang Diyos at muli sa loob ng isang oras, magsasama-sama tayo sa biyaya ng Panginoon at patuloy na mapagpala ng mga awitin, ng mga exhortation at lalo doon sa ating mga panalangin. Alright? So salamat sa Diyos na sa oras na ito ay muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkasama-sama sa ating palatuntunan ito. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan ito, nawa ay
lagi ninyong samahan kami at ang inyong mga panalangin ay kailangan natin o pagsama-samahin natin para lalo tayo magamit ng Panginoon. Doon sa mga, this is your first time to join with us in our program, I am Pastor Ding Brimbela. I am the senior pastor of Wisdom of Life Global Family Center, and we are located here in GMA Cavite. Ang program natin ito ay laging sumasa inyo every Monday or from Monday up to Sunday, 7 o'clock up to 8 o'clock in the evening. At salamat sa Panginoon dahil ang ating palatuntunan ito ay naging daluyan ng pagpapala sa lahat po ng mga nakakasama natin. And people are really giving their testimonies, praise report. And I hope tonight you will be one of them na magsasabi, magpapatotoo ng inyong mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya, halina ho kayo, samahan niyo ako sa loob ng isang oras at mapagpala tayo ng Panginoon sa ating palatuntunan ito. Nights of Prayer, alright? At muli sinasabi ko na ang palatuntunan ito ay non-sectarian, non-denomination at walang ibang itinataas sa programang ito maliban sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang dapat maparangalan, siya lang ang dapat mapapurihan sapagkat naniniwala tayo na there is no monopoly when it comes to anointing. There is no monopoly when it comes to prayer. Lahat po tayo ay may karapatang lumapit sa Diyos. Okay? Walang pwedeng umangkin na kaya natanggal ang COVID o may nangyari na lalo pag malakihan, mga kapatid, walang pwedeng umangkin. Marami ang nananalangin. Kaya ang palatuntunan ito ay para po sa lahat. Okay? Hallelujah. So, ngayong gabi ay siyempre dadako tayo muli sa ating special number. Mapapansin po ninyo, most of the time I'm playing Tagalog songs kasi po yung gaya na sinasabi ko sa inyo ay minumute po ng Facebook kapag may copyright yung songs. Alright? Lalo pag English po. So mas pinili ko na yung mga Tagalog po at yung mga kanta po ng mga nakakaraan, masarap na i-revive yung mga songs na yan kasi ang mga kanta noong araw ay talagang magaganda yung mga testimony. Kasi yun ay kanta, kinanta ito ng mga taong nakaranas talaga nung pagpapala, himalaan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy tayo na magbibigay ng ating handog na tanging bilang at minsan pa, nais kong ihandog ang awiting ito. Of course, alam nyo na yon sa ating mga Sunday schoolers. Alright? So, let's mention Ivan, J.M. Othniel, Caleb, Chaishi, Sad, Jaire, Drew, Miggy, CJ, Jared, Matthew, L.A., Gavin, Troy, Chick, Kurt, Ken, Dre, Honey, Jade, Angela, Angel, Andeng, SM, Chloe, Gwen, Jade, Alea, Hannah, Ezra, Jimiel, Ashley, Nicole, Cheska, and Faye. At meron ditong special mentions kay Yael Tugob, Ethan Gaudens, Gaius, Daniel Tugob, Gina Tugob, Tiffany Tugob. Ayan, puro Tugob ho yan. Ayun, pwede naman yun, no? Kung kayo po ay nais nyong i-mention ko yung inyong family, alright, o sino man sa inyo na gusto kong i-mention sa ating program ito, ay sabihin nyo lang po ako, i-send nyo yung mga pangalan nila and I'm going to mention them sa ating program. Alright? So, inihandog din natin ang awit nito sa lahat ng mga regular viewers natin, regular televiewers, mga prayer warriors and intercessors joining with us tonight, every night, and of course, sa lahat ng miyembro ng Wisdom of Life Global Family Center. Alright? At sa lahat siyempre ng mga kamanggagawa kong mga pastor na laging akong sinasamahan dito. Alam nyo, makita ko lang ang inyong mga pangalan, talagang ginaganahan ako talagang lalong magpagamit sa Panginoon kasi isang kagalakan sa akin sa isang lingkod ng Diyos na meron ding isang lingkod ng Diyos na nakikinig sa iyo. Okay? Kaya doon sa lahat ng mga pastor na sumasama sa akin, especially, I would like to say, mention, Bishop Flores, kumusta na po kayo? Okay, parang matagal ko kayo hindi nakita. Alright, sa ating Alright, ayun. Mamaya na natin babasahin yung mga praise report. Sana maglagay ka ng praise report ninyo please. Nakakatulong po ito mga minamahal doon sa ating mga viewers kasi yung mga praise report nyo, mga testimony na yan ay ginagamit ng Panginoon para yung may mga ganyang sitwasyon ay ma-encourage sila bago pa man tayo dumako sa prayer, maunawaan na nila, ayun pala yun. Alright? So, minsan pa, tayo ay maghahandog ng tanging bilang sa lahat ng mga nakikinig sa atin from the Philippines,
hanggang sa labas ng ating bansa. People are watching from France, okay, meron ang gagaling ng Europe, may mga gagaling ng Amerika. Wow, purihin ang Panginoon. I'm so blessed to have you in our program this evening. Alright? So, ito po yung awitin na kung saan matagal ng awit po ito. Doon sa mga kasabayan ko sa paglilingkod sa Panginoon, alam ko na itong kantang ito ay minsang naging bahagi ng inyong mga buhay. Alright? Let's welcome Res Valdez sa kanyang Tupang Ligaw. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Yes. Alam mo, yung kantang yan ay yung mga na-born again ng mga way back 1980
up to 1990 yan. Alam nila ho yung kantang yan. Yan ay mga kanta nung araw na kung saan ay talagang very meaningful. Alright? Salamat sa Panginoon at binubuhay ho natin yan. I have so many songs na pakakanta ko puro ganyan siguro para ma-revive yung mga nung araw ho ay dating kumakanta ng kanta ng mga yan. Okay? Yung from Papuri album. Okay? By the way, kung nakikinig po si Pastor, Brother, nalimutan ko tuloy pangalan niya. Alalahanin ko na lang ulit. Alright. Okay, so, salamat sa Diyos. Galing po Willie Angeles. Okay, oo, i-revive ko yung mga kanta rito. Yung magmula ng Papuri 1 hanggang Papuri 19. Yan ang pakakanta natin. Hindi ako siguro mauubusan ng kanta niya. Okay, at marirevive yung mga born again, yung mga na-born again ng mga 1970. Okay, yan. Yon, alala ko na, si Kuya Bill Ojero. Brother Bill, kung nakikinig po kayo, baka pwedeng yung mga songs po ninyo ay ating i-play sa ating programa na ito. Okay? Baka ko minsan ay makipag-ko sa inyo. Kasi maganda yung mga kanta ninyo, malaki ang may tutulong nyo dito sa ating programang ito. Kasi ito ay hindi lang naman po prayer, no? Hindi lamang prayer ang sangkot sa ating palatuntunan ito. Alright. So, dako tayo ngayon sa ating, of course, asan ba? Bati tayo ngayon, bati. Welcome natin ang ating mga viewers tonight. Hindi ko lang kung ilan na. Okay. Salamat sa Diyos at muli tayo ay pinagpala ng Panginoon. Marami akong praise report yatang babasahin ngayon. Alright. Batiin ko lang muna po yung lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa na ito. Patuloy nating nakakasama gabi-gabi. Okay? At patuloy na nananalangin sa tagumpay at pagkilos ng Panginoon tuwing tayo ay magpo-programa. Okay? So, wine-welcome natin at pinapasalamatan ng Panginoon at siyempre, ina-appreciate natin ang mga regular viewers natin. Okay? So, andito si Minerva Camilla, Pedro Bongkay, Pastor Mercy Trinidad, Pastor Roberto Suarez, Nel Brimbuela, Eric Deograsas, Angelina Rafol, Jobert Tresco, Janet Sorera, Michelle Buduan, Pastor Bishop Roland Garcia, kung di ako nagkakamali, LV Herulaga, Sister Linda Sullivan Hamadi, alright, and Emilisa Hernandez, Madel Castro Sarmiento, Pastor Rudy Manuel, Pastor Deo Orbeta, Willie Lopez, Estela Maris Laron, Laari Salvador, Bebencia Reyes, and Kuya Cesar, Bishop Flores, Anthony Padios, Lucy Aliento, Marisa Remulio, Mers Natividad, Melinda Magtagnob, Corazon de la Rosa, Eddie Remulio, William Hernandez, Rebecca Calimpon, Mel Villanueva, Lyra Laarni, Ladimor Rios, Rios? Okay, bago yata ito nating viewers, salamat and you are welcome sa ating programa na ito. Alright, si Dolly Anyora, of course, isama na natin si Greg Anyora, Luz Brimbuela. Ito, bago ito. Okay, bagong gising yata. And also, we have Gigi Baserto together with the family of Baserto dyan sa Magsaysay, San Pedro, Laguna. Alright, so, meron tayong ilang mga praise report dito na nais nating basahin at siyempre mabanggit natin na ito po ay mga tugon ng Panginoon sa ating sama-samang panalangin sa ating palatuntunan ito na every night we are doing this prayer unrelentlessly. Wow, ang English ko, lalim Ano ba sa Tagalog yun? Hindi ko na matandaan, hindi ko alam. Anyway, praise report po tayo. Salamat sa Diyos sa panalangin dahil sa trabaho na dineklara mo, Bishop, para kay Edgar. Ngayon naman po kay Christian, salamat sa taong ginamit niya for requirement na po siya on Monday. Alright, salamat sa Panginoon sa mga magagandang narinig ko na praise report niya. Baka meron pa sa inyo na gustong magbigay ng praise report on how the Lord answered your prayer, on how the Lord really blessed you, alright, sa ating palatuntunan ito. Kung paano ang ating palatuntunan ito ay naging pagpapala sa inyo. Maring hindi answered prayer, basta meron kayong nare-receive every night, no?
na kayo ay sumasama sa ating palatuntunang ito. Yan po ay nakakataba ng puso ng mga nakikinig sa atin, lalo na sa akin dahil ako po ang inyong host, no? Ako ang inyong kasama gabi-gabi. Kaya kung meron po kayong mga pre-support kung paano ang ating programang ito ay naging pagpapala sa inyo, please lang po yan. Paki-send out lang. Paki-send nyo lang at sulat nyo lang sa comment box kung meron. Of course, siyempre, basahin ko. Naku po, Pastor, tuwang-tuwa po si Kurt and si Ken. Narinig nila, pangalan nila. O yan, narinig na naman nila. Basta hayaan mo lang silang makinig. Sabi ng Bible, mga minamahal, turuan mo ang bata, no? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? So, binabati din natin si Brian Fernandez from Bacoor. Okay, ang layo nito, no? Ilang sakay din ito from GAB. Alright. So, dako tayo ngayon sa isang portion pa ng ating programang ito na kung saan nagko-quote tayo ng mga quotations or sometimes ay mga stories about prayer. This evening, mga minamahal, 3 lesson ang makukuha natin mula dito sa ni-research kong ito. And ako mismo, nung ito'y binabasa ko, sabi ko, ang ganda naman, sana ay may magising ngayong gabing ito. Dito pa lamang sa ikukwento ko sa inyo, dito pa lamang sa kwento na ito na naganap matagal ng panahon, pero hanggang ngayon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga lagi kong sinasabi, mga minamahal, yung nangyari sa kanila nung unang panahon ay para sa ating panahon. Alright? Sana naman sa ating panahon ngayon, makagawa din tayo ng kwento para sa darating na panahon. Okay? Yung mga lingkod ng Diyos na hinangaan natin, mga lingkod ng Diyos, maski mga Bible characters, no? Yung kanilang buhay ay sumasalamin sa ating buhay ngayon. Kaya nga, ang prayer natin, sana tayo din naman ay makagawa tayo sa ating panahon na ito para doon sa kinabukasan. Hayaan natin na sila, kung mababasa nila ang ating naging testimony, mapagpapala sila. Dapat gumaganon po ang takbo ng gawain. Hindi na puputol. Okay? So, ngayong gabi, pakinggan natin tong kwentong ito na napaganda ang kwento sa atin. Okay? Tingnan natin, si Roger Sims. Basahin natin. Roger Sims, hitchhiking his way home, would never forget the date, May 7. Okay? His heavy suitcase made Roger tired. He was anxious to take off his army uniform once and for all. Flashing the hitchhiking sign to the oncoming car, he lost hope when he saw it was a black, sleek, new Cadillac. To his surprise, the car stopped. The passenger door opened. He ran toward the car, tossed his suitcase in the back, and thanked the handsome, well-dressed man as he slid into the front seat. Going home for keeps? Sure am, Roger responded. Well, you're in luck if you're going to Chicago. Not quite that far. Do you live in Chicago? I have a business there. My name is Hanover. After talking about many things, Roger, a Christian, felt a compulsion to witness to this 50-ish, apparently successful businessman about Christ. But he kept putting it off till, till he realized he was just 30 minutes from his home. It was now or never. So Roger cleared his throat. Mr. Hanover, I would like to talk to you about something very important. He then proceeded to explain the way of salvation, ultimately asking Mr. Hanover if he would like to receive Christ as his Savior. To Roger's astonishment, the Cadillac pulled over to the side of the road. But the businessman bowed his head and received Christ. Then thanked Roger. This is the greatest thing that has ever happened to me. So makita niyo dito, no? Answered prayer si Roger Sim. Galing siya doon sa kanyang trabaho as a military, as a soldier. So, walang sasakyan,
masakyan. So, nag-hitchhike siya. Ganyan ang sign ng hitchhiking. Paano ba? Taba ko ng camera. Yan. Pag gumaganyan, yan ang sign ng hitchhiker. Okay? Ibig sabihin, pangkas, makikisabay. Okay? Pwede bang sumabay sa'yo sa biyahe mo kung saan ka man pupunta? So, parang nasabi ng Tagalog, ano ko na lang, summarize ko na lang, ay parang nawala na siya ng pag-asa kasi ang isang dumarating ay isang kulay itim na Cadillac, bagong Cadillac. Kaya lang, nagulat siya nung siya sumay ng ganun. Asa pa yung Cadillac? Yan. Nung gumanon siya, na nakita noong driver at siya pinasakay. So yun nga, nagkukwentuhan sila na mapalad ka dahil diyan ako sa Chicago, meron akong business diyan. Okay? So, paiksin natin ang kwento, dahil itong si Roger Sim ay isang born again, isang Christian, na alam niya na may lamang yung oras na lalakarin na o bibiyahihin niya, talagang ginawa niya ng paraan na ma-share si Christ doon sa kanyang driver, doon sa kanyang, yung nagpa-hitchhike sa kanya. To make the long story short, tinanggap ng Mr. Hanover na ito ang Panginoon. Sabi ng Bible o sabi ng kwento, the businessman bowed his head and received Christ, then thanked Roger. Sabi daw ng Hanover, this is the greatest thing that has ever happened to me. Yun na raw yung pinakadakilang bagay na naganap sa buhay niya, sa kanya. Right? So, answered prayer si Roger Sim. Okay? Christian siya at siya ay nakaangkas kay Mr. Hanover. Ituloy natin ang kwento. Okay? Ituloy natin ang kwento. 5 years went by. So after 5 years, Roger married, had a 2-year-old boy and a business of his own. Packing his suitcase for a business trip to Chicago, he found the small white business card Hanover had given him 5 years before. Okay, so nakita niya yung business card. Okay, by the way, dagdag lang ito, doon sa mga nagbibigay ng business card. Ang tawag po diyan ay business card, hindi calling card. Kasi meron ka bang calling card? Alam niyo po ba nung araw, ang calling card ay ginagamit ng mga prostitute sa Amerika at maging sa ibang bansa. Pag gusto nila na makipag-negotiate sa'yo, okay, ibibigyan nila ang kanilang calling card. Ibig sabihin, tatawagan mo sila doon sa number na binigay nila para magkaroon kayo ng negotiation na maayos. Alam nyo na yon, ang kausap mo ay prostitute. Kaya, kung kayo ay mga pastor, I'm just trying to teach you a little about this. Okay? Don't tell it or don't call it calling card. Alright? Say, it is a business card. Yan. Nabigyan ko ng konting tip. Tip lang po yan. Okay? Now, ituloy natin. In Chicago, he looked up Hanover Enterprises. A receptionist told him it was impossible to see Mr. Hanover, but he could see Mrs. Hanover. A little confused as to what was going on, he was ushered into a lovely office and found himself facing a keen-eyed woman in her 50s. She extended her hand. You knew my husband? Roger told how her husband had given him a ride when hitchhiking home after the war. Oh, matagal na. Matagal na. Panahon pa pala, after pala ito ng digbaan. Can you tell me when that was? It was May 7, 5 years ago, the day I was discharged from the army. So after 5 years, ito ang nangyari. Doon sa yung kaninang kinuwento ko, tinutuloy ko ngayon dito. So, nakita ni Roger Sim yung business card na yon, and he tried to look at the address written in that business card. At nakita niya yung Hanover Enterprises. At ang sabi, hinahanap niya si Mr. Hanover. Sabi nung receptionist, imposible po na makita ninyo si Mr. Hanover. Pwede niyong makita si Mrs. Hanover. Okay? So, sa madaling salita, nag-meet sila. At sinabi niya, tinanong ng babae, kilala mo ba ang asawa ko? Opo. Wala. Yung Filipino context, opo, mababait tayo talaga eh. Pero wala yun doon Nilagyan ko na lang sa Filipino context. So, ganun.
Yeah, kilala ko ang asawa mo kasi siya ang nag-angkas sa akin nung ako'y pauwi na galing ng aking ng digmaan. So tanong siya ng babae, can you tell me what that was? It was May 7, 5 years ago. O, yun siya na-discharge. Now, okay, listen. Huwag kayong kukurap. Okay? Ito yung kasunod na nangyari. Anything special about that day? Roger hesitated. Should he mention giving his witness? Since he had come so far, he might as well take the plunge. Mrs. Hanover, I explained the gospel. He pulled over to the side of the road and wept against the steering wheel. He gave his life to Christ that day. Yung sinabi niya, kinuwento niya kung ano nangyari na nung araw na yon na sila'y magkasama o nung siya'y inangkas, ay hindi napigilan niya ang kanyang sarili at isinira niya ang Word of God kay Mr. Hanover at si Mr. Hanover ay sabi ng kwento, umiyak doon sa kanyang manibela at ibinigay ang kanyang buhay sa Panginoon on that particular day, May 7. Ito sumunod. Explosive sobs shook her body, getting a grip on herself. She sobbed, I had prayed for my husband's salvation for years. Matagal niya palang ipinag-pray yung kaligtasan ng kanyang asawa. Sabi niya, I believe God would save him. And said, Roger, where is your husband, Mrs. Hanover? Ito yung sagot ng babae. He's dead. She wept, struggling with words. He was in a car crash after he let you out of the car. He never got home. Hindi na nakarating ng bahay, na aksidente pala pagkatapos siyang ibaba ni Mr. Hanover, ibinaba siya at doon sa sasakyan na yon ay na-aksidente siya at siya ay namatay. He never got home. You see, I thought God had not kept His promise. Sabing uncontrollably, she added, I stopped living for God 5 years ago because I thought He had not kept His word. Right? I told you, 3 kwento meron dito about prayer. Si Roger Sim, answered prayer siya. Okay? Number 2, yung babae, answered prayer siya, si Mrs. Hanover. Ang pangatlo, hindi siya naniwala sa prayer niya. Diba? Sabi niya, I thought God had not kept His promise. So anong ginawa niya? Bumalik siya uli sa sanlibutan. Wow! Nakakalungkot na isipin. Sa unang banda, answered prayer siya kasi sabi niya, matagal niyang ipinag-pray ang kaligtasan ng kanyang asawa. Alam niyo, paalala po ito. No? Kung meron kayo mga asa-asawa, kung gaano man kasama, gaano man katindi ang inyong mga kapartner sa buhay, huwag niyong panghihinawaan sa panalangin. Huwag niyong titigilan sa kape-pray. At huwag niyong gagayahin si Mrs. Hanover. No? Maniwala kayo sa pangako ng Panginoon. Maniwala tayo na ang Diyos pag nangako, totoo. Maganda yung nangyari. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Naborn again ng kanyang asawa. At kung mamatay man yun, sigurado sa langit yun pupunta. Ang problema ay siya. Hindi siya naniwala sa mga pangako ng Panginoon. Sana huwag niyong gagayahin. Maniwala kayo sa mga pangako ng Panginoon. Maniwala kayo na pag tayo nagsasama-sama sa panalangin, ay may ginagawa ang Panginoon. Maniwala kayo sa inyong mga panalangin. Maniwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos na ating nilalapitan sa ating panalangin. Maniwala kayo na kapag tayo nagkaisa sa ating mga panalangin, mga minamahal, may mangyayari na parang sa isip natin ay hindi pwedeng mangyari. Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Napakaganda ng kwento. Okay? At 3 ang lesson na tinuturo sa atin. Sa buhay ni Roger Sim, sa buhay ni Mrs. Hanover, at sa buhay ni Mr. Hanover. Imagine, yun na pala yung huling araw na magdadrive siya. Yun na pala yung huling araw na siya sasakay sa kanyang Cadillac. Alright? Hindi natin alam. Diba? Kaya itong prayer natin ito,
sama lang mo kayo kung mayroong mga pastor na nangangaral para kayo tumanggap sa Panginoon, huwag nyo nang pong papagpabukas pa because we don't know what will happen tomorrow. Kaya pag may sabi, kung mahal mo ang Panginoon, gusto mo maglingkod sa Panginoon, huwag ka na mag-atubili. Kung kaya mo mag-decide ka na. Don't decide kapag late na. Lalo kung ikaw ay dati kang lingkod ng Diyos, ginagamit ka ng Panginoon, o kaya dati kang mga manggagawa, dati kayong mga manggagawa sa simbahan, hanggang may buhay ka, kapatid, binibigyan ka pa ng Diyos ng kanyang kahabagan, binibigyan ka pa ng Diyos ng biyaya. Huwag mong intaying matapos ang araw na yan o ang araw na kung saan sa haba ng palugit na binigay ng Diyos sa iyo para makabalik ka sa gawain ng Panginoon, masayang. Don't wait till it's over. Kaya nga, patawagan ito. Kaya yung kanta kanina, inugnay ko po yan dito. Tayo ay mga tupang ligaw. Ngunit salamat na lamang, meron tayong great shepherd, meron tayong good shepherd, meron tayong chief shepherd. Walang iba kundi si Jesus. Kaya ngayong gabi ito, mga minamahal, this is not just a program for prayer. Alright? I hope that you will not stop praying for your husband. You will not stop praying for your kids. You will not stop praying for your wife. You will not stop praying for your papa, for your mama. Don't stop. Believe in the Word of God. Believe in the God that we are serving sa araw-araw. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ko sa inyo, maganda po ito. No? At nawa, napagpala tayo. Nawa, dito pa lamang sa kwentong ito, mangusap na sa inyo ang Panginoon. If God is always giving you your chance to live, alright? God has a purpose. You have an assignment. Okay? May assignment ka. Okay? Wag mo nang intayin na yung mapagaya tayo kay Mr. Hanover. Huling pagdadrive niya na pala yun. Okay? Hindi siya nagamit ng Panginoon. Anyway, ligtas siya. Pero masarap, mga minamahal, na pagkatapos mong maligtas, maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya, iba-iba yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. Okay? Iba-iba yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Alright, purihin ang Panginoon. Gusto kong malakpak sa Panginoon sa kwento na yan, matagal na yan, pero yung kwentong yan ay, alam ko, the Lord is talking to someone else tonight. The Lord is talking to an individual tonight. And the Lord is putting into your heart and into your mind, your son, your daughters, your husband, your wife, your parent, yeah, or even your friend. Alright? Don't wait till it's over. Maski ikaw, kapatid, nakikinig ka ngayon. Maring dati kang manggagawa, dati kang lingkod ng Panginoon, dati kang mainit na mainit, dunit dumating ang pagkakataon na choke yung tawag ng Diyos sa buhay mo. Habang buhay ka, binibigyan ka ng Diyos na makabalik sa gawain ng Panginoon. Don't wait till it's over. Alright? So, tayo ngayon ay dadako sa third part. Okay, patuloy tayong babati sa ating mga viewers na ating kasama ngayong gabing ito. I hope na pagpala kayo ng mensahe, ng testimony na yan ni Roger Seed. Okay, if you want a full copy, yung ng manuscript na yan, just let me know and then I will send it to you, yung buong kopya niyan. Okay? Now, let's continue dito sa ating mga viewers ngayong gabing ito. We are now on the second batch ng ating mga binabati at wini-welcome and ina-appreciate sa ating program na ito. We have Greg Anyora, Edwin Cortez, Amila Natividad, Willie Lopez, Madelo Joyce, Julie Ann Briones, and of course, kasama natin si Ali Matencio, Novi Redima, Imelda De Leon, Pastor Lovino Concepcion, Daisy Gumiran, Edgar Bombane, Pastor Eddie Gualvez, Angel Deogracias, Jay La Fabilia. Okay. Yan yung ating mga viewers ngayong gabing ito. Alright. Ito pala na list yan. Yan. Alright. So, isa na kayo, no? Madaming gumagalaw. Yan. Yan ay, gusto ko kasing, medyo parang professional na radio broadcaster. Okay. So, dako na tayo ngayon sa ating prayer. I hope na ngayong gabing ito, okay, siguro in 5 minutes time, gusto kong mag-quote
gusto kong basahin natin sandali yung sinasabi ng Matthew chapter 26:39. Okay? Isang verse lang ang binabasa ko, pero dinadaanan ko na lamang yung context. Okay? Sabi ng Matthew 26:39, he went on a little farther and fell face down on the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet, I want your will, not mine." Okay, yan ay nasa NLT version. Basahin po natin sa mas mababaw pang version yung message. Okay, basahin natin. Going a little ahead, he fell on his face, praying, "My Father, if there is any way, get me out of this, but please," ito nyo "but please, not what I want, you, what do you want?" Right? Pansinin niyo na yung relationship, yung pagsasabi niya ng please, okay? Tingnan natin sa iba pang version. Let's look at the Amplified version. And going a little further, he threw himself upon the ground on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible," ito wala yung please, "let this cup pass away from me. Nevertheless, not what I will, not what I desire, but as you will and desire." Okay, pinagsama niya dito yung will and desire. One more translation. Let's go to NLV. Ano yung NLV version? New Life Version Bible. Okay, ito ay nalimbag way back 1986. Okay, he went on a little further and got down with his face on the ground. He prayed, "My Father, if it can be done, take away what is before me. Even so, not what I want, but what you want." Okay? Dito mga minamahal, ito yung prayer ni Jesus in his hour of trial. Meron tayong mapapansin dito. Ilang mga bagay na gusto kong makita nyo. Na ang prayer nito, it was a lonely prayer. Why lonely? Because he withdrew himself from his 3 favorite disciple. Okay? Bakit favorite? Yun ang lagi niyang kasama. Meron talaga siyang inner man, inner circle. Okay? So, nung time na yun, mga kapatid, alam nyo, he was in that trial, okay? Nagsolo siya. At ito ang kailangan natin, pag tayo nasa trial, kailangan natin ito. Okay? No, meron tayong family prayer, meron tayong social prayer, meron tayong prayer in the church. Pero hindi sapat yun. Meron tayong mga pagkakataon na kung saan tayo ay dapat meron tayong private devotion. Na walang ibang makakarinig ng laman ng puso natin maliban sa Diyos. And sometimes, ito yung namimiss ng maraming mga lingkod ng Diyos. Maraming mga manggagawa. No? Wala silang time ng solitary prayer. Wala silang time na talagang magsolo at kausapin ang Panginoon. Now, meron pang kayong mapapansin dyan. Hindi lamang lonely prayer yan, it was a humble prayer. Bakit? He fell on his face. He knelt. Okay? Yun ang isang maganda dyan. Yung kanyang panalangin ay talagang nagpakita ng kanyang humility. At sa prayer, mga kapatid, kailangan ho natin yan. We must abase ourselves that He may exalt us in due time. Nakuha niyo po ba? No? Ang neology ay importante para tayo lalong maging mabisa at mabalasik sa ating theology. Yan. Neology tawag ko doon kapag nakakapanalangin ka, mga kapatid. Okay? Pag ibinababa mo yung sarili mo sa iyong prayer life, okay? Habang ibinababa natin ang ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon, doon naman niya tayo itinataas in due time. In due time, Ano pa? Meron dito, it was a filial prayer. Bakit? Tinawag niya ang ama na, hoy, hindi ganun wala. No? Hindi niya tinawag na kung anong pangalan, tinawag niya to na Father. Okay? Makita natin dito na
talagang nandoon yung kanyang karapatan bilang isang anak. Kailangan niya ng proteksyon ng ama. Kailangan niya na ipaliwanag sa ama yung nagaganap sa buhay niya. And this is not only kay Christ pwedeng mangyari. Dapat gano'n din tayo, mga minamahal. We must not be afraid to say, "My Father, hear my cry." Huwag tayong mahiya. Ngayong gabing ito, hindi ko alam kung may laman, kung ano laman ng inyong mga puso. Masarap nakakarinig kayo ng panalangin ko, but there are time na habang nananalangin ko, inililid ko lamang kayo sa isang mas malalim na relasyon sa Panginoon. Dapat marinig ng Diyos yung sigaw nyo ngayong gabing ito, yung iyak nyo ngayong gabing ito. Now, hindi lamang ito filial prayer, hindi lang ito humble prayer. It is a persevering prayer. Why? He prayed 3 times. Hindi siya tumigil. Okay? Hindi siya nakumpleto dun sa isang beses, 3 beses. At alam niyo sa Bible, ganun din eh. Ang mga tinutugon ng Diyos sa panalangin ay yung panalangin na pabalik-balik sa Kanya. Okay? Dapat yun ang matutunan po natin, mga minamahal. Huwag tayong tumigil hanggat hindi nagpiprevail. Huwag tayong tumigil hanggat hindi natin tinatanggap. At habang tumatagal, yung prayer natin, mauuwi na lamang yan sa thanksgiving. Okay? No. Pangatlo, o sumunod, itong prayer niya is a prayer of resignation. Sabi niya, "Not as I will, but as thou will." Okay? Talagang sinabi niya, "Lord, let thy will be done. Let thy will be done." Alam niyo, ang ganda nito eh. Pag ibinigay natin sa Diyos ang lahat ng nasa sa atin, listen to this, God will determine for the best. Okay? Kasi pag ipinagkatiwala natin sa Diyos, naging kontento tayo na ilagay sa Kanyang kamay yung lahat ng ating mga pangangailangan. Listen to this. He knows when to give, He knows how to give, and He knows what to give and not what to give. Narinig niyo po ba ako? Pag itiniwala natin sa Diyos yung lahat ng ating mga pasanin, He knows when, He knows how, He knows what to give, and He knows what to not to give. Okay? Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal, alright? Let us continue to plead earnestly, importunately, with humility and resignation. Alam niyo kung ano mangyayari? Thou shalt surely prevail. Pag pinag-aralan niyo ang context ng prayer ni Jesus, naunawaan niya ang kanyang plano. Naunawaan niya ang tunay na dahilan. It is not my will, sabi niya, "Lord, it is not my will, but let thy will be done." And after that, He went to the cross. Ngayong gabing ito, mga minamahal, this is the message I'm trying to tell you. Alright? If you want the crown, you need to pass to the cross. Ngayong gabing ito, let us continue to talk to God. If there is something in your heart tonight, merong iyak dyan sa puso mo, meron ka ng matagal mo nang hinihingi sa Panginoon, ibigay mo na lamang sa Panginoon. Okay? Ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon. Maybe you are facing some troubles, maybe you are facing some problems. Okay? Marami kang mga nararanasan ngayong umaga. Maybe sa iyong ministeryo, if you are a pastor, you are facing a big challenge in your ministry. Just be content to leave it into the hands of God. Maybe you are in need financially. He knows when to give. He knows what to give. He knows what to give. And He knows what not to give. Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal, I hope na kayo ay nakakarinig ng paalala, nakakarinig ng tinig ng Diyos telling you, "Yes, my son. Yes, my daughter. Ako na bahala." Can you feel that? Nasabi ng Panginoon sa iyo, "Tama na, anak. Pinilit mo nang gawin ang lahat ng bagay, but you failed." This evening, okay, manalangin po tayo. At sa ating panalangin na ito, ibigay natin sa Panginoon. Alam nyo, hindi kailanman bumitaw si Jesus doon sa disenyo ng Diyos Ama sa buhay niya. Sabi ng Bible, because of that agony,
droplets of blood are flowing. Sa tindi ng sa tindi ng stress. Kasi hindi niya alam kung ano gagawin niya because on that particular moment of time, he is in human form. Although he is divine, kaya meron tayo doon na hypostatic union. Nagsama yung kanyang divine at saka niya yung kanyang human nature. Kaya lang that time, ipinaangat niya yung kanyang human nature, ibinaba niya ang kanyang divine nature. Hindi po nawala yung kanyang pagka-Diyos nung siya'y maging tao. Ibinaba niya lang yung kanyang pagiging divine. 100% man and 100% God. That's why, alam na yon, masakit, mahirap yung nararamdaman niya because he is human. Yung divine, ibinaba niya yon. Kaya niya namang lampasan ang cross. Pwede siyang hindi mamatay. But then he decided to go at the cross. Para tayo, na susunod sa kanya, ay merong kokopyahan. Meron tayong sinusunod. Kaya ngayong gabing ito, mga minamahal, I know that some of you are listening to me and some of you are telling me, oh, thank you, Pastor. Thank you, Bishop, for that word. Maybe you are suffering too much from that problem you are facing. It's about time for you to yield it at the hand of Jesus. Yield it at the hand of God. Amen? Kung alam ng Diyos, kung kailan, kung papaano, saan, at kung ano ibibigay sa atin, ano pang gagawin natin? Alright? So ngayong gabing ito, mananalangin tayo. Kung ang gaano mang kabigat ang inyong sitwasyon ngayong araw na ito, mga minamahal, si Jesus ay nanalangin, at sa kanyang panalangin ay nakita natin yung agony. Nakita natin kung paano siya ay nanalangin at nandoon yung kanyang agony nung time na yun. And yet, nagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Sana ngayong gabing ito, kung ikaw ay manggagawa, if you are a pastor, alright, just yield to God. Just lay it all at the feet of Jesus. And you will not get lost. Alright? So, mag-pray na po tayo. I hope that tonight, you are ready to receive the blessing from God. Kung paano si Jesus ay nanalangin ng ganito, kaya natin ito. Tao siya nung siya ay nanalangin. Gayun din tayo, mga kapatid. Alright? So, manalangin po tayo at nawa ngayong umagang, ngayong gabing ito, mapagpala tayo ng mensahe ng salita ng Panginoon. So, sa ating mga prayer warriors, please join with me. Intercessors, please join with me tonight. Alright? Let us pray. Lord, ngayong gabi ay patuloy na dinudulog po namin sa iyo, Panginoon, sa aming panalangin, ang prayer request ni Ate Lynn para sa kanyang bayaw na ngayon ay nasa operating room for heart operation. Lord, I pray na si when you choose, Panginoon, ay patuloy ng sasamahan, patuloy mong gagabayan. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang operation na ito. Wala kami magagawa kundi umasa, magtiwala at maniwala sa iyong mga salita. Lord, gayon din yung prayer request ni Michelle Buduan para sa kanyang anak na mayroong allergy. Lord, umaasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na tugunin ang aming mga prayer ngayong gabing ito. Lord, gayon din yung request ni Sister Minerva para sa complete healing ni Bella. Lord, inaangkin po namin ngayong gabing ito. Ikaw ang mas nakakaalam ng mabuti para sa kanya. Lord, ang prayer request ni Greg Anyora na manatiling ligtas ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang buong sambayan, Panginoon, ni Brother Greg. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin, Panginoon, ang patuloy mo pong pag-iingat sa kanyang mga anak. Lord, naniniwala kami sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Gayun din, Lord, yung prayer request ni Sister Marisa para kay Divine and Joshua, na patuloy ang protection mo ay sumaka nila at lubusan silang makakilala sa iyo, Panginoon. Hindi namin titigilan sa panalangin ang buhay ng mga batang ito. Lord, kung paano sa kanina narinig namin ang kwento ni Roger Shim. In the same way, Lord, this is our prayer, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, pinapupurihan ka po namin, pinapasalamatan, at patuloy namin dinudulog sa iyong harapan, Panginoon. Maging si Ate Baby, si Kuya Cesar,
Patuloy silang nangangailangan ng iyong hibala, nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Nangangailangan ng iyong paghipo, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, dakilang Diyos, ang kanilang mga karamdaman. Ikaw lamang ang may kapangyarihan, Panginoon, na magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Ama, inangkin na po namin, O Diyos, ang iyong pagpapalang pisikal, material, espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal para kay Ate Baby at Kuya Cesar. Ganyan din yung prayer request, Panginoon, ni Lucy Aliento. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid nito, yung kanilang request, Panginoon, para sa kanilang water station ay magkaroon ng kaganapan, Panginoon, at ito'y maaprubahan na. Lord, gayon din, Panginoon, yung prayer request lang Ate Cora na patuloy na pag-iingat mo sa kanila, ang protection mo sa kanyang buong sambayan, Panginoon, sa kanilang paglabas at pagpasok, Panginoon, patuloy na ang pag-iingat mo sa kanila. Sa Kuya Manny, sa Ninang Nella, Ninong Ano, sa kanyang mga anak, Panginoon, si Allen, si Audrey, si Arvin, Panginoon, let your bountiful blessings and protection be upon them, Lord. Ngayong gabi ito, Panginoon, sa lahat ng mga nakasama namin sa panalangin, Lord. Salamat. Ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy po na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na kung paano si Jesus ay nanalangin ng may pagpapakumbaba, kung paano nanalangin siya, Panginoon, na kinikilala niya ang Ama, naroon pa rin ang kanyang pagtanggap ng kanyang relasyon sa kanya bilang siya ay isang anak at isang ama. In the same way, Lord, ngayong gabi, Panginoon, dumudulog kami sa iyo, lumalapit kami sa iyo bilang isang anak, Panginoon. Lumalapit kami sa isang ama na buhay, isang ama na punong-puno ng kapangyarihan, isang ama na laging ang proteksyon ay para sa amin. Ngayong gabing ito, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo ang lahat, O Diyos, ng pagpapala mo po, Panginoon, para sa bawat isang babanggitin kong pangalan. At idinadalangin ko din po aming Diyos ang kompletong kagalingan para kay Wilma Ocampo. Ano man ang kanyang karamdaman, Panginoon, hayaan mo na ngayong gabing ito. Ikaw ang mas makilala, ikaw ang mas maitaas, Panginoon. Lord, salamat po ngayong gabing ito. Naniniwala kami, Panginoon, anuman ang sigaw, anuman ang laman ng aming puso, ng mga anak mo na ngayon ay may mga pangangailangan. Ano man ang nasa puso nila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ito, Panginoon. We just want to accept it, Father God, na kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin lumapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Kailangan namin mag-persevere, Panginoon. Hindi kami magsasawa na dumulog sa iyo sa aming panalangin. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo ay walang imposible, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Ama, ay aking idinideklara ang pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, pagpapalang pisikal, himala at kagalingan, kalayaan, kapayapaan, kagalakan, anuman ang pangangailangan ng mga babanggitin kong pangalan, Panginoon, hayaan mo na ngayong gabing ito maranasan nila, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay na kumikilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito ay idinideklara ko ang pagpapala mo para kay Minerva Comilla, Pedro Bongkay, Mercy Trinidad, Pastor Roberto Suarez, Nel Brimbuela, Eric Deogracias, Angelina Raffol, Jobet Resco, Janet Sorera, Michelle Buduan, Bishop Roland Garcia, LV Herulaga, Sister Linda Sullivan Hamadi, Emilisa Hernandez, Madel Sarmiento, Rudy Manuel, Pastor Deo Orbeta, Willie Lopez, Estela Maris Laron, Laari Salvador and Robert Salvador, Bibencia Reyes and Kuya Cesar Reyes, Bishop Flores, Antoinette Parios, Lucy Aliento, Marisa Remulio, Nurse Natividad, Melinda Magtagnob, Corazon de la Rosa, Eddie Remulio, William Hernandez, Rebecca Calimpon, Mel Villanueva, Lyra Ladimo Rios, Dolly Anyora, Luz Brimbuela, Gigi Basierto, and Willie Basierto, Greg Anyora, Edwin Cortez, Hamila Natividad, Willie Lopez, Madelo Joyce, Julian Briones, Novi Redima, Imelda De Leon, Pastor Lovino Concepcion, Daisy Gomiran, Edgar Bombane, Pastor Eddie Gualvez, Angel Deogracias, Jay La Familia, Jeffrey Basierto, Leia Rossini, Bishop Robert Neri, Pastor Jen Orajo Walif, Marilo Espeleta, Nolito Miranda, Misaw Miura, Mary Ann Aguha,
Pastora Rosie Conway, Pastor Bert Bernabe, Pastor Adisak Damrong Paisok, Bishop Eugene Amparo, Joel Rada, and Ayan Bringuela. Lord, salamat ngayong gabing ito, Panginoon. Inaangkin po namin ang iyong pagpapala sa bawat isang binanggit kong pangalan. Kasama din po, Ama, si Alberto Altisin at si Danilo Canuto. Lord, salamat ngayong gabing ito, Panginoon. Naniniwala kami, Ama, na sa iyo ay walang imposible. Sa iyo ay walang mahirap. Sa iyo ay walang hindi may pangyayari, Panginoon. Salamat, Lord God. Lang laman ng puso namin, Panginoon, binuksan na namin sa iyo ngayong gabing ito. At katulad ni Jesus, Panginoon, natapos na, Lord, yung kanyang panalangin. Natapos na yung appointment, assignment na binigay mo sa kanya. In the same way, Lord, kang bawat isa sa amin, let us also finish the task, the race, the journey na binigay mo sa bawat isa. Lord, salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, maging ang aming bayan, ang aming Mayor Walter Echevarria, ang aming Vice Mayor Maricel Torres, ang lahat ng konsehal ng bayan, Panginoon, sa pangunguna po ng aming konsehal Alan Estuye, Angie Apaykana, Al Abue, Grenan Tuatis, Aiza Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang, at Mike Virata. Gayun din ang aming pong ABC President Derek Paykana. Lord, lahat ng mga COVID patient, patuloy namin dinalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakalam kung kailan, kung saan, kung papaano, Panginoon. Lord, isinasama din namin sa iyo sa panalangin ang aming kapatid na si Sarilla Villanueva. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Ama, ngayong gabing ito. Alam po namin, Panginoon, tinugon mo na ang aming panalangin. Ang papuri at pagsamba ay palaging sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos at tayo ay muling pinagpala ng salita ng Panginoon at pinagpala ng mga panalangin ng mga prayer warriors at ng inyong likod. Dako po tayo sa ating mga special announcement, advertisement, okay? Para lalo tayong magkatulungan sa isa't isa. Okay? Habang tayo nasa pandemic pa rin, nandyan naman ang food tray packages ng Food Venture. Kung kayo po ay nagnanais na makatikim na masasarap na ulam sa anumang mga handaan ninyo, just call on the number na nandiriyan po. Okay? Nandiyan pa rin ang YBN, your friendly neighbor. Kung kayo po ay nagnanais na makatikim na masarap na klase ng tinapay, subukan nyo lang. Okay? Of course, nandyan din si Sister Novi para alalayan kayo. Meron siyang affordable housing investment. She is a licensed real estate salesperson. Andyan po yung number, tawagin nyo na lamang po siya. We also have Ailey kay Siberia Cafe. Meron siyang desktop computer repair, upgrade ng lahat ng klase ng PC, okay? Meron siyang software installation. Contact niyo lamang po yung kanyang number at yung kanyang Facebook account. Ali Matencio, happy to serve you. Dalian niyo lamang po at ngayon po ay malapit na magsimula ang klase, maihahabol po ang inyong mga ipagagawa. Okay? At kung kayo naman ay meron kayong kaloob ng pag-aalaga ng ibon, meron tayong 4 Wings Aviary and Pet Shop. Nariyan po yung number, kontakin niyo lamang po siya and look for Ruth and Althea de Gracias. No, mga ibon ho yan na African, hindi ko lang kung anong tawag diyan. Basta ibon na pambahay. Okay, maraming kasama yan. Meron siyang cage, may kusot at kung ano-ano pa. Okay? Andiyan din ang ni William. Anong tawag diyan? Tulingan ni William at meron siyang bagong ngayong produkto, yung kanyang pinais na dulong. Okay? Pinais na dulong. Subukan natin. Okay? Alright? Ano pa? Nandiyan ang Laban OFW Challenge. Ang maganda na ngayon ang definition nila ng OFW. Overseas Filipino winner. Winner sa money, winner sa mindset, winner sa business, sa relationship, at sa health. Kontakin niyo lamang sa Facebook page nila. Okay? At siyempre kami po ay natutuwa na kayo ay aming makadaupang palad. Kung meron kayong mga prayer request pa, meron kayong suggestion, okay, at mga inquiries regarding sa program natin ito, patuloy lang po tayo na mag-send ng inyong mga messages. Of course, this coming Sunday, meron kaming konting advertisement para sa mga miyembro ng Wisdom of Life at sa mga gusto pang dumalo sa ating program, just simply watch this advertisement.
A blessed day to everyone. Yes, it has been almost 6 months that we never see each other together to worship the Lord physically in the church due to the pandemic. And thank God as we are now under MGCQ, so we can slowly go back with our social gathering in our church. Though we need to follow a certain number of attendees in our Sunday services until we totally get free from any kind of quarantine. In our church, we are implementing 40 participants or attendees only. And for us to be a part of this limited attendance, here are the following things that we need to do. Visit our Facebook page. Simply send a direct message to confirm your attendance. Or you may directly send a message to Joseph Rivera on his Facebook account. Lastly, you may call or text these following numbers. That under MTCQ, the policy will state that those 21 years old and below and senior citizens are not allowed to go out except for necessary necessities and going to work. Seniors and our youngsters has nothing to worry about as we will continue to broadcast our Sunday services in our Facebook and YouTube page. May God's blessing to everyone and let's continue to enjoy God's presence. Shalom. Hi Church! MGCQ na! Nakakatuwa na magkakasama-sama tayong muli sa pagpuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. May mga ilang paalala na dapat nating tandaan. Una, mabuti na pumunta tayo sa ating bahay-simbahan bago mag-ikasiyam ng umaga. Pangalawa, mainam na tayo ay magsuot ng face mask sa lahat ng oras. Pangatlo, pagpasok sa ating bahay-simbahan, magpatingin muna tayo ng ating temperatura gamit ang thermal scanner. Pagkatapos nito, mabuti na gumamit ng alcohol at hand sanitizer bago tayo pumasok at pumili ng upuan. Ang pagpatay ng cellphone at ang paggamit ng CR bago magsimula ng service ay malaking tulong upang hindi makaabala. Higit sa lahat, manatilihin natin ang ating social distancing. Prevention is better than cure. Kaya simulan tayo sa ating pamahalaan. Sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. See you next week! Alright, thank you, Saria. Thank you. Okay. Kamali ko, hindi ko na-play yung kanina. Dapat din pala yung background music. Nawala. Anyway, marami pa ng pagkakataon. Maganda kasi yung kanta na yan. Okay, so atin din pong wini-welcome and also we're not yet done with our program because there are some few coming, parang hindi naman, I don't consider them late. Okay, tao na lang tayo na maaga. Okay, so let's welcome Ligaya Balaan Magabilin, Ruth Bundok, and Hannah Tio from Brunei. Happy birthday! I know that it's your birthday today. All right, Hannah Tio, thank you. And those these persons na sumama for the last time, Father, once again, we invoke our blessing, the physical, material, spiritual, financial blessing sa aming mga nakasama ngayong gabi ito. For Hannah Tio, Ligaya Magabilin, and Ruth Bundok. Lord, we just want to say thank you sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat po, aming Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli marami pong salamat. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan. Patuloy tayo pagpalain ng Panginoon. If you have some questions, hindi ko po nailagay yung aking number. Okay? Medyo nagkamali ako dito, nalagyan ko ng Okay, sige, sa ibang pagkakataon. So, marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. May the good Lord continue to shower us with His blessings tonight. Okay, habang pagtulog natin, ulitin ko ulit, patulog na lang ng mahimbing. If you have some problems the whole day, or maybe yesterday, just leave it at the back of your door. Alright?
Huwag na niyong dalhin sa loob ng inyong higaan. At kung may problema bukas, bukas nyo na po isipin nyo. Bukas nyo na po problemahin nyo pag nagising na po tayo. Okay? So maraming pong salamat. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaatin. Tomorrow morning, please don't forget, we have program at 7 o'clock in the morning, prayer and precept. God bless you and good night. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos. Sa iyong kabutihan kami ngayon bayan, pinili at inalagaan, pasamba sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. O Diyos. Kami ngayon nagkakaisa upang sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayan ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. O Diyos.